Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, oh. Maganda ba kayo sa umaga? Ayan, oh. Father Joey, my brother, okay, no? Tita Del, the beautiful as always, no? Malapit ng ano? Pagdating ni Lord, amen? Ayan, no? So wala pa tayo sa Christmas season, no? Kita nyo kulay ng simbahan, violet pa. Ito po ay panahon ng Adbyento. 4 na kandila ng Adbyento, 4 na linggo ng Adbyento. Kulay natin ay violet. Bakit mayroong pink dyan? Naubusan kayo ng violet? No. May ibig sabihin yan, next week yan. Yung 3rd Sunday of Advent. Siyempre, hindi ko sasabihin, secret yan eh. Magsimba kayo next week. At mag-pink kayo next week. Okay lang? Pink? Okay, no? Ngayon, violet tayo. We're still in Advent. The beautiful season of Advent, which means coming. No? Sino darating? Santa Claus? Hindi. Si Lord ang darating. Di ba sabi ng simbahan, we remember the first coming, Christmas. Mukhang may Christmas party mamaya. Ready na ba kayo sa mga costume nyo? Ayan, no? Mukhang naka-costume na kayo. Siyempre, we await for the final coming, parousia. Can you say that? Parousia. Ayan, no? And of course, every day of our lives, we await for the coming of the Lord by the beauty of His grace. Hinihintay niyo ba ang grasya ng Diyos? Yeah. Sino naghihintay ng grasya ng Diyos? Taas ang kamay! Praise the Lord. No? Pero anong sabi ng ating bida sa second Sunday of Advent? John the Baptist. No? Palagi yan. Ang kahuli-huliang propeta, the last prophet to prepare for the coming of the Lord is John the Baptist. Ang sampit ni Kristo. Kamag-anak yan. Kamag-anak. No? Ang sabi niya, abay, ihanda nyo ang daraanan ng Panginoon. Ituwid ang landas, mga liko-liko, mga bako-bakong daan ay ituwid. No? The mountains must be leveled, the valleys must be raised up. No? Ituwid ang daan. No? Mahalaga yung daan kasi ang unang pagbasa sa Baruk, no? Pinapaalala sa atin ang Israel, nagupo yan eh. Babylonian exile. No? Sila ay naging preso. No, na-exile sila. Pero ang pangako ng Panginoon ni Yahweh, kayo ay papalayain, no? Darating ang katarungan ng Diyos, no? At kayo ibabalik sa inyong magandang katatayuan sa harap ng Diyos at ang bayan, no? At ang napakagandang sulat ni San Pablo sa Filipos, no? Na pinagdarasal na tayo ay magbago ng isip, puso, no? At mabuhay ng matuwid, no? Sa harap ng Panginoon. Darating na si Lord. Ituwid natin ang daraanan ng Panginoon. Amen? Di ba sabi nga nila, the closest distance between two endpoints is what? A straight line. Di ba? Kasi pag bako-bako, pag traffic tayo, nag-waste ba kayo? Ikaw ba, Erwin, nag-waste ka? Para makarating ka sa pupuntahan mo? Minsan pati yung waste nagkakamali. Ano? Pahaba ng pahaba, no? Pati yung waste nalilito sa traffic ng Metro Manila. Ayan, no? Pero mahalaga daw, ituwid ng daan para mas mabilis tayo makarating sa pupuntahan natin, straight line, tuwid na daan. Sa Biblia, ang ibig sabihin ng justice is righteousness. No? Ituwid natin ang ating buhay. Ngayon, ang magandang panahon, sapagkat ang Adbyento, sabi nyo nga Adbyento, yan ang simula ng taon para sa mga Kristiyano, no? Hindi tayo nagsisimula ng Enero, Desyembre. Yan ang kalendaryo ng mundo, no? Yung mga makamundo, yan ang kalendaryo. Meron pa tayong isang kalendaryo ng simbahan. We start with Advent and end with Christ the King. At ngayon nga ang ating Advent, simula ng taon ng ating pananampalataya. Sa totoo lang, Advent is our new year. Amen? Kaya Happy New Year. Batiin ang katabi ng Happy New Year. Batiin natin si Father Joey ng Happy New Year. Ngayon ang Happy New Year. Kaya pag New Year, gumagawa tayo ng New Year's resolution. Amen? Oh, ngayon natin ginagawa yan. Tinutuwid natin ang buhay natin ngayong panahon ng Adbyento. No? Kaya nga ang kulay ng simbahan ay may penitential color. No? Pagbabalik loob sa Diyos at sa ating sarili, sa ating kapwa. Pero ano yung daan ng righteousness? What is the way of righteousness? Paano maging matuwid ang buhay natin? Ano tinuturo ng Biblia? There are ways in the Bible that talks about biblical righteousness. Sabi niyo nga, righteousness. Ayan. The first way of biblical righteousness is personal accountability.
Sabihin nyo nga, personal accountability. Ayan. Ibig sabihin yan, panagutan mo ang sinasabi mo, iniisip mo at ginagawa mo. Personal, maging harapin mo, no? Ang iyong iniisip, sinasabi, ginagawa. Pag may ginawa kang mali, aminin mo. Pagsisihan mo. At kung merong kapalit na kaparusahan, tanggapin mo. Yan ang tinatawag na personal accountability. Kung meron kang responsibilidad, harapin mo. Kung meron kang trabaho, gawin mo. Personal accountability. Napakahalaga niyan sa isang matuwid na buhay. Amen? Kaya nga siguro, atin-atin na lang ito. Huwag nang makalabas dito. Kaya nga mukha merong impeachment, no? Ang ating Vice President. Di ba? Mukha 3 na yata, papunta na 3, no? Ano yung ibig sabihin? Harapin mo yung responsibilidad ng iyong mga desisyon. Lalo na dito sa confidential fund. No, yan. Tungkol dito sa pondo ng Office of the Vice President. No? Napakaraming pera, milyon-milyon, parang saan na lang napunta. No? At mayroong issue ng corruption at hindi maipaliwanag na mga gastusin. Yan ang hamon ng personal responsibility. Amen? Personal accountability. Hindi tayo pwedeng iwas pusoy, nagpapalusot, nangangatwiran. Harapin mo ang iyong sinasabi at ginagawa. Harapin mo ang iyong pinangako sa mata ng Diyos at kapwa. Amen? Kaya sabi nga sa Deuteronomy 24, hindi pwedeng parusahan ng ama sa kasalanan ng anak. Hindi pwedeng parusahan ng anak sa kasalanan ng ama. Harapin mo ang pagkakasala mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Personal accountability. Pangalawang daang matuwid na tinuturo ng Biblia. The second way to biblical righteousness is fairness. Fairness. Sabihin nyo nga. Ano sa Tagalog ang fairness? O yun nga yun. Maging fair ka. Wag kang unfair. Di ba? Dapat pantay-pantay. No? Ang pagtingin natin. Wala kang tinititigan, tinitingnan, sinisipat. Aba, hindi pwede ka ng pantay-pantay. No one is above the law. No one is below the law. Everybody must be under the law. Sumunod tayo sa batas ng Diyos, sa batas ng tao. Fairness, no? Kung malaki tinaya mo, malaki ang pakinabang mo. Maliit ang tinaya mo, maliit ang pakinabang mo. No? Huwag kang magreklamo. Be fair. Tama ang timbangan, tama ang sukatan. Di ba? Tama ang pamantayan. No? Dapat ganun daw tayo sa buhay. That is the second way of biblical righteousness. Fairness. No? Mahirap yan, no? Kasi tayo, iba-iba yung ating tinitingnan eh. Iba pagtingin natin kapag maputi. Iba tingin natin kapag maitim. No? Iba tingin natin kapag mayaman. Iba tingin natin kapag mahirap. Iba tingin natin kapag lalaki, iba tingin natin pag babae, iba din ang tingin natin kapag bading. Ang dami nating biases and prejudices. Kailangan fair ka. Wala kang tinitingnan, wala kang tinititigan, wala kang sinisipat. Pantay-pantay ang pagtingin mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tulad ng Panginoon, pantay-pantay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang Diyos na parang araw na sumisikat sa lahat ng tao, mabuti o masama, sumisikat ang araw. No? Pangatlo, ang pangatlong biblical righteousness sa Biblia ay yung tinatawag na collective responsibility. Collective responsibility. Pakisabi nga, sama-samang pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Collective, sama-sama, hindi kanya-kanya. Sama-sama tayo para daw matugunan natin ang mga problema ng ating pamayanan, ng ating lipunan, ng ating mundo. Dapat sama-samang meron tayong pananagutan. Meron tayong masamang ugali. Tayong mga Pilipino, ewan ko itong mga taga-Frisco. Ayan. Kala meron tayong masamang ugali eh. Tayong mga Pilipino. Wala kaming pake sa hindi namin pami. Ayan. Alisin natin yan. We are all children of God. We must be collectively responsible sa ating buhay, sa ating mundo, sa ating kinabukasan. Amen? Nasa Biblia yan eh. Acts of the Apostles, chapter 4, di ba? 32. Ano ginagawa ng mga tunay na Kristiyano? Sama-samang nagdarasal. Sama-samang sumasamba. Sama-samang nagninilay sa salita ng Diyos. Pinagsasama-sama nila ang kanilang yaman
at tinutulungan nila ang nangangailangan. Walang nagugutom, walang nangangailangan sapagkat meron silang collective responsibility. Mantakin niyo yan. Sa tunay na Kristiyanong pamayanan, walang nagugutom, walang nangangailangan. No? Yan ang collective responsibility. No? Each one of us is our brother's keeper. No? Ako nga po, kagagaling Father Joey, trabaho ko sa Caritas Manila, nagpupunta ako sa mga disaster communities, mga bagyo. Ito, nagpunta nga ako ng Isla Puting Bato. Itong nakaraang Huwebes, punta ako Isla Puting Bato sa Tondo. No, nasunugan na naman dyan, 2,000 pamilya ang nasunugan. Manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. 2,000 pamilya, nakakalat sa kalye. No? Andun yung kanilang mga natirang natago dahil nasunog. No? Kawawa, alang kuryente, alang tubig. No? So ano yung ating collective responsibility? Ano may tutulong natin sa ating mga kababayan na sunugan sa Isla Puting Bato? Di ba? O wala tayong paki sa hindi natin pami. No? Kaya yan ang hamon ng collective responsibility. Tulad ngayon, climate change. Ano ang ating may tutulong collectively sa climate change? Di ba? Merong sigaw na, meron yung tinatawag na climate justice. No? Yung mayayamang bansa na nagsisira ng mundo, tulungan yung mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas na apektado ng mga disaster. No? Iyan ang tinatawag na climate justice, no? Collective responsibility. Diba? Kaya ito daw, isang problema natin. Hindi nyo ba alam? 5 milyon na Pilipino, araw-araw, walang makain. 5 milyong Pilipino ay natutulog ng gutom, involuntary hunger. Ang tawag niya, involuntary hunger. Kayo natutulog sa gabi, hindi na kayong makain kasi sobra na ang bigat nyo. Hello? Hello? Hi? Hi? Kami ni Father Joey, hindi na kami kumain sa gabi para hindi kami tumaba. No? Pero may mga tao, involuntary hunger. Natutulog sa gabing gutom, alang makain. Pero, sabi ng gobyerno, ang dami daw nating tinatapong kanin. Oh, ang average daw na tinatapon nating kanin araw-araw, 10 gramo bawat Pilipino. 10 gramo bawat Pilipino. Pag inipon mo daw yan, napakaraming, dami nating tinatapong kanin, lalo-lalo sa mga fast food. Kaya ngayon, merong batas, di ba? Half price. Erwin, pwede na ba sa yung half price? Half price. Kasi maraming natatapong kanin. O, pero 5 milyon ang walang makain. Asan ang collective responsibility? Amen? Ayan, no? We must be responsible for one another. At yung pang-apat, na napakahalaga, no, sa 4 ways of biblical righteousness, di ba? Ano yung una? Personal accountability. Pangalawa, fairness. Pangatlo, collective responsibility. At yung pang-apat, merciful generosity. Pakisabi nga, merciful generosity. Magbigay daw tayo ng may matinding habag. Yung mayroon, magbigay sa wala ng may matinding pagmamalasakit. Amen? No? Tulad ngayon, marapit na Christmas. Tayo po'y naglilinis sa mga bahay natin. Baka pwede naman donate natin yung iba nating hindi ginagamit. Sabi nga ni St. Vincent de Paul, San Vicente de Paul, kung meron ka daw damit na hindi mo ginagamit, 1 taon na, hindi sa'yo yan. Kaya pag uwi nyo ng bahay, sapatos na hindi mo sinusuot, 1 taon na. Pantalong hindi mo sinusuot, 1 taon na. Mga tuwalya, mga kumot, inaamag na nga. No? Sa dami ng inyong mga, sabi, ipon ng ipon. Kaya sikip-sikip na ng bahay nyo, ang sikip-sikip na ng kwarto mo, ang dami mong kahon-kahon dyan. Hindi daw sa'yo yan. Yan ay para sa Caritas Segunda Mana. Ayun, napasok ko din, ano? Napasok ko din, ha? Napasok ko din. Ano? Diba? Baka hindi nyo kailangan, ang dami nangangailangan. Reduce, recycle, reuse. Di ba? I-donate natin. Hindi mo ginagamit, 1 taon na. Kaya pag uwi mo suot mo lahat yung pantalon mo. Suot mo lahat yung sapatos mo.
para hindi ka makonsensya. Ang dami-dami na kasi, ipon tayo ng ipon, no? Lalo daw mga nanay, ipon ng ipon, no? Mga kasangkapan na hindi ginagamit, appliances na hindi ginagamit, i-donate natin yan sa nangangailangan. Yan ang tawag sa merciful generosity. At maganda pakiramdam, ha? Diba? Mas maganda pakiramdam ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Ano sabi sa Acts 10:35? It is more blessed to give than to receive. Akala natin, pinagpala ka kapag ikay nakatanggap. Ang sabi ng Biblia, mas pinagpala ka kapag ikaw ay nagbibigay. Amen? Merciful generosity. Ito ang hamon. Ngayon, habang hinihintay natin ang pagdating ng Diyos. Nabay maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtutuwid ng daan sa pagdating ni Lord. Ituwid natin ang ating buhay. Ito ang hamon ng biblical righteousness, biblical justice. Apat yun. Personal accountability, fairness, collective responsibility, and merciful generosity. Amen at amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.